Isang ina ang pilit na tinataguyod ang kanyang 4 na anak. Siya si Mura. Iniwan daw kasi siya ng kanyang asawa. Siya na ang tumayong ina at ama sa 4 nilang anak. Mahirap pa daw sila sa daga kung isa sa larawan ang kanilang pamumuhay dahil kung minsan ay wala silang makakain. Sa araw na ito, pinakain na niya ang kanyang mga anak upang harapin na naman ang panibagong yugto ng buhay, upang mairaos ang kanilang kagutuman. Ay, wait mo. Ayos lang. Kain ka. Kain ka na. Pagkatapos mapakain ang mga anak, agad-agad na itong pumunta sa tabing ilog, hindi para maligo, kundi para magtawag ng customer na maliligo sa ilog na ito. 100 pesos ang kita niya sa pakikipag-usap sa mga taong gustong umarkila ng mga kubo. Wait, mag-kubo po kayo? Saan po ba part ang kubo niyo dito ate? Kasi we prefer... Malapit po sa lubeg. we prefer doon po kasi part. Maganda po yung blue at saka doon pag doon. Maganda po yung malapit po sa lubeg. Part po ba doon is maganda pa ba? Opo. Kung mapapayag niya ang mga ito, meron na siyang maiuwi sa kanyang mga anak. Pero kung mamalasin, uuwi siyang luhaan at magtitiis na lang sa gutom. Kasama niya rito ang kanyang mga anak dahil wala naman daw may iwanan sa mga ito, lalo na ang bunso niyang anak. Kung may kailangan po kayo, magsabi lang po kayo sa akin para ako na lang po ang kukuha or bibili kung may utos po kayo. Kung may kailangan po kayo sa akin, magsabi lang po kayo sa akin para ako na lang po ang bibili kung ano yung utos nyo. Kasi baka mahiya po kayong bibili sa may tindahan. Ako na lang po utusan nyo. Sige po. Habang kinakausap ni Ate Mura ang kanyang mga customer, di na namin sinayang ang pagkakataon na makapagpasaya ng iba nating mga kababayan. Pinakyaw na namin ng ice cream at ipinamigay sa mga naliligo. Kitang-kita ang saya sa kanilang mga mata kahit sa ganitong simpleng pamamaraan upang mapasaya ang ating mga kababayan. Thank you! Namigay tayong ice cream sa mga kababayan natin na naliligo dito. Thank you! Thank you po! Wala ka naman po! Salamat po! Bye-bye po! Salamat! Enjoy po kayo! Narito po ang kwento ng buhay ni Ate Mura. Nag-aabang ka ng mga naliligo doon sa sa ilog? Opo sir, naliligo para may kita, May pambili kayo pagkain. pangbiling pagkain. Kaya Naiiyak
naiiyak na lang po. Naririnig po nila, binibigyan po sila ng pera, may binibigyan ng 5 para tumigil lang po sila, umiiyak. Nag-iiyakan yung mga anak mo. Opo. Ito. Ayaw niya. Nagugutom na ata ang bata. Ngayon, magandang tanghali po mga kababayan. Ngayong araw po ay nakilala natin sa ating Mura na taga dito sa San Pablo, Isabela. Siya po ay isang single mom na tinataguyod niya yung kanyang 4 na maliliit na anak. At ito po, makakausap po natin siya. Alamin po natin kung ano yung kwento ng buhay niya. Gaya po kanina, nakita po natin yung kanyang ginagawa sa araw-araw para lang mabuhay niya tong mga anak niya. Dahil sa sobrang hirap ng buhay, kailangan niya maghanap buhay, magtrabaho, nakasama sila. Dahil yung mga kababayan po natin na ganito yung kalagayan, yung pamumuhay po nila ay talagang napakahirap. At ito po sa ating Mura. Ate Mura, kamusta ka? Okay lang po, sir. Kamusta ang buhay niyong magpapamilya? Ito po, sir. Okay naman po, sir, sa araw-araw naman po na nag-aabang po. Nag-aabang ka ng mga naliligo doon sa sa ilog? Opo, sir, naliligo para may kita, May pambili kayong pagkain. pangbiling pagkain. Magkano yung kinikita mo doon, Ate Mura, sa pagtatawag ng maliligo? Yun, Minsan po, nakaka 200. 200 isang araw. Paano Opo, mo sir. paano mo nababudget ang 200 sa maghapon? Ano po, sa mga bata lang po yung mga, ayun. Pero sa mga pagkain, sila nanay ko na po ang gagastos. Tumutulong yung magulang mo. Opo. Anong trabaho ng magulang mo? Nakikikpitas lang po sila, sir, ng mais, labor, si tatay ko. Sa highway para mapustusan lang din po ang pangangailangan namin. Sa pang-araw-araw? Nag-aano sa highway, tatay mo? Tatrabaho po sa construction po, sir. Sinasama po ng tito namin. Asan po ang tatay ng mga bata? Wala na po, sir. Hiwalay na po din, sir. Hindi na din po, sir, nauwi dito. Hindi na nauwi dito? Bali, mag-isa kang tinataguyod mo ang mga anak mo Opo, sir. doon sa sa pagtatawag ng customer sa ilog, Minsan sa mga po kasi, maliligo. minsan po, sir, naiiyak na lang po ako sa paghingi sila ng pera. Wala akong maibigay. Pag nangingi sila, nagugutom yung mga bata, Opo, sir, wala kang maibigay. wala akong maibigay sa kanila. Tapos, pag mamapal niya ako ng pera. Pwede mo candy si baby na. Wala akong maibigay minsan po. Kaya, Naiiyak na lang po. Naririnig po nila, binibigyan po sila ng pera, may binibigyan ng 5 para tumigil lang po sila, umiiyak. nag-iiyakan yung mga anak mo. Opo, sir. Minsan, nararanasan niyo na hindi kayo nakain. Opo, sir. Minsan talaga po, sir. Minsan po, hindi na kami nakakakain pag Eto, nakikikain na lang po sa kapitbahay pag may ninayayaya po ng auntie ko. Yung mga anak mo. Gano'n kahirap yung buhay niya, ate? Mas mahirap po sa dagat. Mahirap pa sa daga. Sa bahay po namin, sir, pag malakas po yung ulan, tumutulo po talaga po, sir. Nababasa po yung loob. Nababasa kayo. Nababasa po talaga yung loob. Tutulo. Kasi po mga kababayan, kung mapapansin niyo po ang kanilang tahanan, grabe na po, talagang sira-sira na yung mga dingding. At kawayan lang po yan na may mga anay na nga po. Kaya pag natulog daw sila, nababasa yung loob nila at mga bata. Siyempre, kailangan maprotektahan dahil pag sa ulan po, maaari sila magkasakit. At papaano mo ate na alagaan yung mga anak mo sa araw-araw? Di ba
gaya kanina, nung nakita namin kayo doon sa nag-ano kayo na tatawag ng customer, paano mo sila naalagaan? Kasama mo sila, hindi ka ba nangangamba na baka mapahamak yung mga anak mo? Minsan po kasi sir, iniiwan ko tong dalawa. Ito lang po talagang sinasama ko sa nag-aabang. Kasi ito, umiiyak po kasi sir pag iniiwan ko itong mga dalawa. At pag umiyak po silang dalawa, sasama na rin din po sila. Iniiwan ko na lang po dun sa may tindahan. Iniiwan mo yung dalawang bata? Opo sir. Tapos ito lang talagang kasama mo Opo, kasi sir. maliit pa siya Oo. Ano ba pangalan ng mga anak mo? Si Ako po, yun sir. Si Akka. Si Aika po sir. Yung isa, yung lalaki. Iyan po yun May sir. isa pa po siyang anak, yung lalaki na nakita natin kaninang kumakain. At yung pamumuhay niyo ate, masasabi mo talaga na napakahirap. Opo sir. Na, gaya ng sinabi mo kanina, mas mahirap pa kayo sa daga. Araw-araw din po nakikipitas yung nanay ko. Nagpipitas na. Ng mais po sir. Magkano ang kinikita? 300 per day. Yun ang naiuwi niyang pera. Tapos Opo. kinumagahan, mamimitas ulit. Opo sir. Araw-araw, ganun ang buhay. Opo sir. Tapos pag may nagpapautang po ng bigas, Hmm. umuutang din po siya, per month, 1-2 po yung binabayaran niya pag umuutang po siya ng bigas, 25 kilos sa mga nagpapautang po sir. Paano ang ulam-ulam niyo ate? Anong inuulam niyo? Minsan po sir, madami pong gulay dyan na mga malunggay, ganon. Yun ang Opo, pinapaulam sir. sa mga anak niyo. Opo sir. Nangunguha ka sa mga paligid. Opo sir. Grabe ang buhay nila. Bigay mo na kay Aika. Bigay mong candy Candy, baby si candy. Aika. Subuan. Ito. Ayaw niya. Ay, gutom na ata ang bata. Minsan po kasi sir, naghahanap din po ako ng trabaho. Pinasok po ako ni Madam Ya dun sa JVs. Hindi ko po siya nakayanan sir. Kasi iniisip ko din po yung mga bata. Mauwi, 7 to 7 po ako. Bali 12 hours yung duty. Tapos pag yung pamasahe, wala din po naiiwan. Kaya inano ko na lang pong hindi pumasok. Yun Kasi- ang trabaho. Wala din po naiiwan kasi pamasahe po. Napakamahal. Pero iniisip mo na lumayo, magtrabaho doon para sa mga anak mo. Opo, sir. Papasok sana ulit po ako dyan sa Tugero. Pero iniisip ko din itong maliit. Wala po siyang mapag-iwan kasi iyakin po siya. Talaga hinahanap din po ako. Gaano kahirap ate yung maging isang single mom na tumataguyod sa apat mong mga anak na wala ka talagang stable na trabaho na tanging umaasa ka lang dun sa pagtatawag mo ng customer sa ilog. Gaano kahirap yung buhay ng ganun? Ang hirap-hirap po talaga. Pero pagkayanin ko po sa mga anak ko po. Ginakaya ko din po yung kahit ano po, kahit nagbibilad po ng mais. Nakikibilad na po ako para may pang-tustos lang ako sa kanila. Nakikibilad ka rin ng mais. Opo. Pag may nagtatawag po, nagbibilad po ako ng mais. Napakahirap nun, di ba? Yung pagbibilad ng mais. Opo, sir. Nakikibilad lang po para may pangbili ng pagkain nila kasi naawa po ako pag wala akong maibigay sa kanila. Ganun kahirap yung buhay mo. Ngayon ate Mura, salamat sa pagbahagi ng kwento ng buhay niyo sa amin. At sana pagdasal natin na may mga tao na makapansin ng kalagayan niyo sa buhay at matulungan kayo. Opo, Kung sir. sakasakali ano ba yung gusto mo? Ano bang gusto mo para mas maging maayos yung kalagayan ng mga anak mo? Gusto ko lang din po sana may konting para may hanap ang dito lang po para hindi na po makaalis. Yung kabuhayan. Kapangkabuhayan lang po sa para hindi ko maiwan po. Anong naiisip mo na paraan na pangkabuhayan ang gusto mo kung sakali? Kahit magtinda-tinda na lang po ako sir dito sa harapan ng bahay para hindi ko lang po maiwan tong mga anak ko po sir. Anong ititinda mo? Kahit ano po sir, yung mga yung mga kahit Tindahan? tindahan po Ganyan, sir. oo. Para hindi na po makaalis dito kasi naawa din po ako pag iniiwan ko, iniisip ko sila.
napakahirap ng buhay nyo na araw-araw pupunta kayong ilog, Opo, magtatawag sir. ng customer, at napakataas pa po nun. Yung nakita nyo kanina yung binabaan nila, napakataas doon at maaaring mapahamak sila sa pagbaba nila doon. Kaya sana mapansin tong kalagayan nyo ate, at nandito rin naman kami kahit paano alalay kami sa inyo. Opo, At sir. napakabuti nating Panginoon, ibinibigay niya sa atin, pinagkakalob niya sa atin yung mga tao na maaaring makatulong sa atin kahit konting bagay, kahit maliit, Opo, sir. napakalaking tulong yan. At Ate Mura, salamat muli sa pagbahagi ng iyong kwento ng buhay. Opo, sir. At nandito kami, bibigyan ka namin ng konting regalo, tulong ng Bench TV para sa inyo, ha? At sana makatulong to kahit paano. And meron kang isang sakong bigas at mga groceries, Opo, sir. Thank you po, sir. Ayan, para kay Ate Mura, may isang sakong bigas and groceries. Malaking tulong na po sa amin yan kasi araw-araw din po kami nakikisalop sa tindahan ng mga bigas. Sana makatulong. Buksan mo, Buksan para maibigay natin sa mga bata. Kila Ate Mura. At sana makatulong to Ate Mura, ha? Opo, sir. Maliit lang to, pero sana makatulong sa inyo. Opo, sir. Malaking bagay na po yan, sir. Ba't nanginginig ka? Huwag ka manginig, konti lang yan. At nakakatuwa dahil sa ganitong bagay na pagkakaloob natin sa kanya, masaya siya si Ate Mura. Bigyan mo yung mga bata ng biscuit. Ayan ate, ha. Tapos may kayo. May mga noodles dito. May biscuit para sa mga anak mo. Hindi, hawakan mo, be. Ayan, biscuit at may mga dilata. Ayan yung mga noodles para may makain yung mga anak mo. And then siguro may may pa dyan. Marami dito Ate Mura. Okay na yan. Para maano nyo, kahit pa paano may alalay sa Opo, pang-araw-araw nyo, Tapos syempre bigyan kita ng panggastos mo. Ito lang muna Ate Mura, Opo, sir. 1,000. Thank you po, sir. Sana makatulong yan sa inyo, ha. Opo, sir. Kaya mo at pagpipray natin na sana may pagkaloob sigad ng mga Opo, taong sir. maaaring makatulong sa inyo, ha. Opo, sir. At pagpasensyahan mo na yan. Konti lang yan, galing yan sa mga kababayan natin. Opo. At pasalamatan niyo po sila Ate Mura. Maraming po salamat sa sa tumulong po. Sa lalong-lalo na po kay Bench TV po. Sa mga staff niya po. Thank you po. Maraming salamat. Walang ano man Ate Mura. At ito mga kababayan, nasaksihan naman natin muli ang isang kwento ng buhay ng pamilya dito sa San Pablo. At single parents po si Ate Mura. At naway ipagkaloob sa kanya ni God yung mga blessings pa, para may taguyod niya na maayos yung mga anak niya at makapag-aral yung panganay niya. Dapat nag-aaral na yan. Grade 2 na po, sir. Yun. Nag-aaral na siya ngayon? Opo. Oo. Yung pangalawa mo, Ano po, daycare po. daycare, Opo. nag-aaral naman na sila. Oo, yan. At maituloy-tuloy yung pag-aaral ng mga anak niya para pagdating ng panahon, may magandang kinabukasan yung mga bata. At Ate Mura, fight lang sa buhay. Walang susuko. Walang susuko. Pagsubok Kailangan lang po. naman yan. Basta habang may buhay, may pag-asa. May pag-asa. Yan mga kababayan, sa muli po, ito po yung kwento ng buhay ni Ate Mura at ng kanyang mga anak. Maraming salamat po and God bless at pakishare po natin yung video para po mahanap natin yung mga kababayan natin na mga napakabubuti po ng puso, may busilak na kalooban. Maraming salamat po and God bless. Thank you so much po at sa mga gandang tanghali po sa inyo.